ngayon po hingin na natin ang opinyon ng ating trio tagapayo. Unahin natin, Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. No? Ang idadagdag ko lang kasi dapat makita natin yung talagang issue dito. No? Ang tinatawag dito sa mga tricycle, sa mga bus, aeroplano, mga ships, common carrier. Sa batas, common carrier. Ano ibig sabihin nun? Ang common carrier, ang obligasyon ninyo, dalhin ang pasahero from point to point na maayos. Iba yung tinatawag na standard of care, no? Extraordinary diligence. Kung kayo may-ari ng tricycle, mas dapat kayong maingat. Kanya yung mga ganyan, yung nanggugulangan, yung nag-uunahan, ang maaapekto dyan, yung pasahero nyo, no? Kasi nag-uunahan kayo. Mamaya, tapos lalo na mas maraming pasahero, mas maraming biyahe, mas maraming bayad. So, ang ginagawa ng mga ibang tricycle driver, kayo ba ay pedal or motor? Motor po. Ang ginagawa nagpaparami, so binibilisan yung motor. Ang paalala ko lang dito sa face-to-face, ingatan natin. Kasi, although sinasabi nila, the passenger, ang pasahero ay laging tama. Number one, kung sinabi ng pasahero, dito ka, pwedeng sabihin naman sa mga kasama nyo na, oy, may kailangan na pasahero doon. Ano lang yung paggalang sa mga regulasyon ng TODA. Kanya, mainam na malinaw ang patakaran sa TODA ninyo. Walang unahan, walang gulangan, at walang mabilis para sa safety ng pasahero. And lastly, gusto ko lang sabihin na yung street sweeper, kagaya niyo po, tsaka yung tricycle driver, marangal po na trabaho yan. Mahalin natin. Sana mahalin natin ang trabaho natin at galingan natin. Miski na senior citizen tayo, serbisyo po yan sa barangay, sa mga pasahero natin. So, wag na kayong mag-away. And ma'am, meron pa akong, si Ma'am Marites, meron no akong advice sa inyo. Since hinuhulugan nyo naman ang tricycle, mag-aral ka na mag-drive ng tricycle. Kasi hindi naman kailangan na lalaki lang ang tricycle driver. Siguro, para magdagdag sa income ng pamilya mo, mag-aral ka na mag-drive ng tricycle. Kesa nakaangkas ka, kasi kung nakaangkas ka, sayang yung bayad ng pasahero sa space na inookupa mo. So, yan ang advice ko sa iyo. Mag-aral ka, magkaroon ka ng bagong tricycle o magpahinga na si Sir Nathaniel. Ikaw na ang mag-driver. Ha? Okay, maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Dr. Camille? Thank you, Mama Carls. Alam niyo, Mang Nathaniel, importante dito yung tinatawag kahit sa anong klaseng trabaho, yung Code of Ethics. Ibig sabihin nun, kailangan meron tayong respeto sa isa't isa. Dahil kasi yun na nagpapa-improve ng tiwala ng tao. So, kung lahat dun sa TODA, pinapakita na meron kayong nagtitiwala kayo sa mga kasamahan nyo, nagiging honest kayo sa inyong mga kasamahan, alam nyo lahat ng customers or lahat ng mismong yung mga sumasakay ng tricycle, sila mismo susunod Ay ibig sabihin, pag sinabi, dito yung terminal, lahat kayo, doon kayo pupunta. Hindi pa pwedeng yung basta kung sino na lang pipick upin yun na ng mga pasahero. Pangalawa, anong nagagawa dito? Yung mismong workplace or mismo pati yung TODA, di ba kumisan na alam ko sa TODA may competition kung sino yung pinaka-organized na TODA, kung sino yung may pinaka-malinis na terminal, kung sino may pinaka-best, pwede pa yung mismong yung asosasyon sasabihin, sino ba yung best tricycle of the month or best tricycle driver of the week, yung mga ganoon. So talagang kahit na sabihin yung napakaliit ng organisasyon, pwedeng mag-improve dahil kasi mismo nagpapakita kayo ng
sinasabi nating organization, order, at respeto sa isa't isa. So sana magawa niyo yun sa inyong TODA dahil kasi malaking bagay yun para mag-improve ang inyong hindi lang organisasyon pero kayo mismo bilang isang tao nagpapakita kayo kung gaano kayo mabuting tao sa inyong komunidad. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat, Dr. Camille. Dr. Love. Yung pong nakita ko dito sa mag-asawa ni Mang Nathaniel at saka kay Aling Marites, gusto ko lang bigyang diin, yung nakita ko kay Aling Marites na siguro nakita niya yung pangangailangan ng magbabantay, gagabay kay Nathaniel. Ngayon, na nagta-tricycle pa rin siya, sumasabit na siya sa likod. Bawas yun sa sa kikitain. Pero yung security ng isang wife na malaman na safe yung kanyang asawa na bumibiyahe, that's applaudable, sabi nga. Pero Aling Marites, baka po ito na yung panahon na nagsasabi ang katawan ni Mang Nathaniel na panahon na para magpahinga. No? Alam natin kami yung mga lalaki talagang hirap po kami na natanggapin yan. Hanggang kaya naming gumalaw, gagalaw kami. Pero titingnan po natin ang limit ng ating katawan. Mahirap para sa kanya yung bigla na lamang titigil sa bahay. Parang feeling mo useless ka. I'm sure mahirapan siyang tanggapin yon. On the part of Mang Chikiting na tatahi-tahimik at napakagandang makita sa isang senior citizen, siguro si Mang Chikiting ay may pananaw na gustong magturo sa ating mga Pilipino dahil aminin natin may katamaran tayo at may tigas ng ulo sa bawat Pilipino. Sa mga sumasakay sa bus, ayaw bumaba doon sa bus stop, hihintayin na ibaba siya doon sa tapat ng garahe o sa tapat ng gate ng bahay niya. Dito lang sa Pilipinas nangyayari yon. Siguro itong si Mang Chikiting nagtuturo ng disiplina sa mga pasahero. Dito po ang loading area sa terminal. Lumapit kayo dito, konting lakad lang po. Dito talaga ang sakayan. Siguro ito'y panawagan din sa atin. Tingnan natin ang sarili natin. Ginagawa ba natin yon? Do we go out of our way to follow the rules? Or mamaya pag-uwi nyo, pagsakay nyo sa jeep, gusto nyo ibaba kayo ng driver doon sa tapat ng gate ng bahay ninyo. No? So, ito yung mga pangyayari na kumakalabit sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Sa inyong TODA, isa na lang po, sana po gawin nyong kapatiran yung inyong organization, no? Hindi isang organisasyon lang, kundi kapatiran that you're concerned with Nathaniel also as a brother. Kung ano ang maitutulong ng inyong TODA ay i-extend sa kanyang tulong at pangunawa. After all, naging miyembro din siya ng inyong organisasyon. Harapin mo